Morning Iligan. Good morning Iligan. Alas 6:36 na Tony Rejoice o mga sugig at ibuminaw dinestog panaguban sa unang hugna sa Tulumanon Good Morning Iligan ay kalimot adlaw Huwebes nagkaroon sa 11 ni buwan sa Oktubre tuig 2015. O Tony Rejoice dita maglangan niningutluan niya na ang atong pinalanggang kongresista sa Lone District sa Dakbayan sa Iligan, Congressman Vicente Barf Belmonte Jr. Agi sa linya may nabi nato karuga buntaga alang sab sa paghatag kanato mga update dinhi sa ato syudad karuga baga panahon. Congressman Belmonte, may buntag sir. Albert, Tony Rejoice, good morning. Good morning sa tanang suking titininaw sa Laboecho. Congressman, medyo excited na kayo. Daghan kayong kanunay nga mag-text din sa ato, mangutana nato. O kumusta naman ang line-up sa ato ang Partido Liberal, National o especially ang lokal nato din sa Dakbayan sa Iligan? Nasayod na ito ugma, i-anunsyo na yun ni Presidente ang complete line-up sa 12 senatoriables. Akong balhan, so far, ito pa lamang, no? O kanang 5, gireserba para sa mga kalyado na ito nga partido. But nasayod man mo nga ang Vice Presidente, si Congresswoman Leni Rona Robredo, mauna siya, no? O dako ang itong kalipay tungod si Congresswoman Leni Robredo ang iyang maiden family name Mao Herona belongs to a well-respected family from Masbate and Bicol. O aduna sila close relatives sa Iligan, no? Sila Engineer Salvador Herona, sila Jack Herona, ang atong First Lady kanadto, asawa ni Franklin Quijano. So karon pa, no? Kinanglang yun nga ato suportahan ni si Leni tungod kung siya ang mahimong Vice Presidente, doon ay koneksyon sa mga congressman, mayor, mas sayon on our part, no, nga muhangyo sa kauluhan. So maupa ang tastada sa Liberal Party o nasayon kita nga ang Liberal Party gyapon ang pinakadominante nga partido in every province, district, city, municipality, adunay complete line-up. In case of Iligan City, nasobra gali. So, mao ang national attorney. Og Congressman, kining national nato ang pagka-presidente ni Mar Rojas sa tanaw nimo, kumusta man ang iyahang kining iyahang chances nakita karon nga present situation? Base sa makinarya, nagsuporta sa iya ang iyang credibility, endorsement ni Pinoy, maupod ang rason nga adunay increase, no, sa iyang rating. In fact, kaduha na siya karon. Nagtuo ko nga siya ang musulod nga presidente sa atong nason. In every province, in every municipality, kompleto ang line-up. So, mao akong nakita, no, as far as Mar Rojas is concerned. Congressman, dirita padulong ta din sa ato ang lokal Partido Liberal din sa Dakbayan sa Iligan kay daghan na kayo ang excited makakita sa line-up, ilabi na nga daghan kayong mga nag-awas-awas nga mga interesado nga mo-appeal sa Partido Liberal sa line-up gikan sa congressman, mayor, vice mayor down to the councilors. Tinood na after consultation, adunay pinagtigom sa mga executive committee sa Liberal Party Iligan chapter, ang mga konsehales, apil si Vice Mayor Di Marzo, acting mayor, Bong Abragan, si Lawrence, ang mga barangay captains, mga council o uban pa. So ang among na sabutan from mayor down usalaman, no, intact. Kita ang napiling magpapili, mag-apply isip 2016 minority candidate. Si Bong Abragan ang vice mayor. Then adunay 20 ka nag-apply sa pagka-councilors. Of course, ang uno na re-election is
automatic nga mosulod sila equity of the incumbent. Mao sila si Councilor Busico, Sweet, Councilor Yang, Councilor Opiniano, Councilor Salibay, Councilor Obial. So kulang pata og unom. May sigurado na yung upat tungod mao naman ang nagawas sa resulta sa atong pangonsulta, si former Vice Mayor Henry D, si former Councilor Dalisay, former ABC President Titi Pacanya, o ang highest paid lawyer sa Dakbayan Siligan, yung Attorney Rejoice Sobiano. So duha pa ang bakante. So amo ipanalize ni Ugma or Sabado, it will be a toss-up between Chunilo Ruiz, Dr. Ruiz, former Councilor Chusalsos, Barangay Captain Nicky Chavez, Lando Maglinaw, former City Councilor, presently City Administrator, Noel Magaro, o ang akong Chief of Staff si Rosby Queenie Belmonte. So as of now, pulo pa lamang ang 100%. Ang duha, doon na pa'y mahimong further evaluation tungod sa nasubra ang mga aplikante. But rest assured, tanan sila qualified. Congressman, pagka-congressman, dihata kay murag daghan kayo. Importante, we've been talking with Lawrence and Rudy for the past month, no, including the Vice Mayor. O among naisutan gyud nga duha na lang among suportahan nga mudagan pagka-congressman. Si former Mayor Lawrence Cruz o si acting Mayor Rudy Marso. So sila ang suportahan sa Partido Liberal sa Dakbayan Siligan. Malagnit adunay Ituboy nga official candidate sa leadership sa Liberal Party, pero nagsabot mi nga although adunay Ituboy, the party will still support both of them for the simple reason nga adunay supporter ni Lawrence, adunay supporter ni Rudy, aduna po'y nag-ingon nga kung asa si Congressman Jami. So we still believe nga formidable kani nga grupo, no? Among gikwenta-kwenta sa akong undeniably tingali po, akong isulti karon nga kung karon na eleksyon, it will be a toss-up between Cruz and Marso. Ang ikatulong ang membro nato, si Freddy Xiao decided to run on his own. So mahimo siyang independent, meaning wala siya mayor, vice mayor o councilor. So wala po mo nagdala siya. Siya man ang nagsultihan na. So from 3, nahimo na lang duha. Mao ang setup Attorney Joyce. Okay, kung si Albert Loyola ni. Ang mahitabo niya ni kung pag-abot na sa kampanya ba, unsa man duha gihapon ang kandidato pagka congressman nga mag-uban sa grupo kanang kampanya barangay-barangay o usa lang sa duha ka kandidato sa pagka-kongresista? Duha gyapon tungod ang atong buhaton na doon tay duha ka gi-prepare nga mahitabo nga makapalit-on din sa grupo. There will be a central machinery. Mark Belmonte for mayor, Rudy Marso and si Bong Abregan for vice, and the 12 councilors. Amo daton ang duha. Or pwede po dato baliktaron. Maghimo po si Lawrence Cruz ang iyang kagulingon nga makinarya, kami gyapon nagdaton niya sa boss. Maghimo gyapon si Rudy Marso ang iyang kagulingon makinarya, kami gyapon ang dadon. So this time mas likon. Kanang duha ka kandidato, dili na mo gitantaw nga problema. Nga naman, kana ihatag na mo sa katawhan ang mandato. Sila ang muhukom kung kinsa may angayan nga musunod nga congressman sa Lone District of Iligan. So dili kita magproblema. Ang amo lang, tungod sila ay highly qualified man po, sobra-sobra pa, no? So ang tao siguro ang angayan na mong pili. So dili ta magka-problema. As far as endorsing them, political machinery is concerned. Mas ligon pa karon tungod daghan na motabang sa
Central meaning mayor, vice mayor, and councilors down. Okay. Then kung parte atong imong panawagan pod ngadto kang wanted mayor Celso Rehencia nga unta mo surrender na siya, mulantad na siya para nga muusad ang kaso ngadto sa korte o ikaduha para pod magka-file unta siya sa iyang certificate of candidacy kay filing na ra ba karong sunod semana. Hangtod na pagkakaron wa may na matikdan nga kisa og say lakang sa suspended mayor nunot sa imong panawagan. Actually, naghuna-huna ko na dugay na nga panahon. Kaning pag-ambos kanako, it divided the people, it divided the city. Subo nga palundungon nga layo pa ang eleksyon, nag-divide na ang mga katauhan. Dapat dili unta mawang may tabo. Nga naman, giambos ko. Pero ang natabo, ako pa ipasangilan nga nag-ambos akong kagulingon. Dili man ako siguro buwang nga ako nga doon ako kapasidad nga magambos nga ano pan ako kagulingon akong iambos nga naman dili na lang akong kontra. Pero setting that facts aside na may kaso nga nasangat. So kinahanglan na doon nagyoy closure. Kinahanglan magpadakop na gyud si Mayor Rehencia to prove sa korte na inosente siya. And kami po, we will prove nga siya ang mastermind guilty. In fact, doon na tayo daghan nga ebidensya, both direct and circumstantial. Sa tinuod lang, kabalo ka to ni Joyce, sobra pa 1 dozen ang supplemental nga atong mga ebidensya nga ato iduso once nga trial mausad na. So, I am confident nga it can stand even conviction of the alleged mastermind. And in fairness sa iya, mo galing nga giambos ko, ingon ni Tomala because of 2016 election. So mo apply nindo ka karon 2016 para may bahan na kung kinsay gusto sa katauhan. So Rejoice, it is very clear unsay mandato sa katauhan, ako respetuhon, unsay mandato na decision sa korte ako gyapon respetuhan. Ang problema lamang atong pahakbang nga kampo kung i-apply mo ng rule of law, kung adunay balaod, decision, polisya sa korte, DOJ, o mga investigators nga dili pabor sa ila, wala sa ila. Mura, it's a one-sided nga pananaw ba. So, ang ako lang, it is for the benefit, for the good of the city and its people. Kung si wanted Mayor Rehencia, mugawas na siya, o file siya, siguro by authority sa pagka-mayor sa Dakbayan Siligan, then tingali he submit himself, magpapreso siya, natural, dahil warrant of arrest is no bail ban recommended. At tubangan niya ang kaso, we request the court nga paspasan ang pag-trial before election. May balhan na ang mga daghan kayo nga ebidensya para may balhan sa katao kung kinsay nagsulti sa tinuod. Mao akong pangandoy o ako lang gipangayo, Rejoice. Kay ang kuan ani ang imuhang punto, Congressman, nga maskin pag-unsaon og istorya diri sa kahanginan, ang korte ra gyapon mismo ang maka-decide on whether or not konbiktado ba or guilty ba si suspended Mayor Celso Rehencia apil ang iyahang mga kaubanan. Ang atong problema ani, Congressman, kay nakita nato maskin pag mo-surrender kani si CGR, ang iyang mga kaubanan wa man nagpakita hangtod karon gyud, wa pay nadakpan pod. Kamo na lang, ang korte na lang musga na o ang katawan na lang ang musga. Maybe tinood ang ingon nila nga slight is guilt, no? Pero asa akong pananaw, mabtangkid ang panahon nga doon lagi matakpan sa ila. Si Governor Valera. Actually, kaila ko nga pamilya doon sa Ilocos, no? Related sila sa Bersamin sa akong in-laws. It took them 2 years at ang pangitaon. Then ang korte, it took 9 years nga desisyonan. So dugay kayo ang korte ba? Langan-langanin mo, no? Para kanako, para musad na ang kaso, mapresentar na mo ang mga ebidensya, dugang ebidensya, madepensahan po nila,
So kana siya ang pinakamaayo nga may tabo sa Iligan kaysa bisan kinsa pa makadaog nga mayor eventually kung aduna pa gyapon nagtabilin gyapon ng kasuko matag usa sa ato bisan pa layo ang politika na mamulita gyapon ta lang pare mamumulitika dili maayo nga kahimtang na sa Dakbayan Iligan. So my wish no nga kinanglan hatagan nato ang closure kaning issue for the benefit of development progress og ang benefit po sa katawhan og ang syudad as a whole. Congressman, unsay imong may istorya ilabi na makomentaryo ilabi na niining adunay active kay nga involvement sa pipila ka mga kaparian lagi tungod niini nga mga politikanhon nga mga kalihukan nga wa pa man tay election karong 2015. It's only in Iligan City. I don't know ang rasyonale. Doon ako'y mga kagulingon naibalhan nga rason. They are all against me. But it's personal. Dili ko gusto nga daoton ang simbahan publicly. It's between me and the priest na lang, no, concern. So just leave it to us, no, kanang nga hisgutan. But in other places, wala ko'y madungog nga mangampanya for particular certain politicians ang pare. They just lay down kung ano ang ayan nga buhaton sa mga butante. Siguro maghatag sila o gamay ngatlo, but kanang ingon mo nga gamiton na ang pulpito, gamiton na ang tarpaulin, gamiton na ang sa Senior San Miguel. It's dili na to ma-explain. Ang pagtuni lamang yun, sila lang, no, nga kampo ang adun na monopoly, exclusivity sa pag-ampo, sa paggamit sa simbahan, pag-ampo, sa paggamit sa ngalan ni Senior San Miguel. Kita, kayo, tungod kontrapartido, walay katungod. So dili maayo na nga example. Congressman, kining imuhang panawagan sa ato ang mga katawhan ilabi na ang kinabagang doon sa katawhan nga naminaw karon sa imuhang mga panawagan o sa imuhang public statement. Kung kita man appeal sa politika, dili na to i-appeal ang personal, no, nga atong mga ambisyon, pangdaot. Unta ang makigbabaw is our love for the city. Di na to pasabdan ang syudad. When it comes to peace and order, mutabang ta sa gobyerno. When it comes to businesses, mutabang sa pagtalambo sa mga negosyo. Kung adunay maayo nga programa sa present administration, atong tabangan. Kung nakita po na ito nga adunay sa'yo, i-criticize na ito, you can go to the courts, magdemanda ta. Pero dili yun pwede nga 3 years, all year round, year out, year in, year out, mag-politika ta firme. So wala din may tabo sa Dakbayan Iligan. So karon 2016, kamo ang huwes, kamo ang muhukom. Kung ginsay gusto nyo nga congressman, mayor, vice mayor, councilors, kami tanan mo apply ni, amo ipadayag ang among mga plataforma de gobyerno, apil ang among sineya, apil ang mga batasan, pabatasan. So kamo gyapon lang magusga ultimately. So kana ang pinakagwapo nga senaryo. But for the meantime, unta magrespeto ta, no? Ato irespeto gyapon atong kontra sa politika, atong irespeto ang gobyerno. But before you earn that respect, first you have to respect also other people. Okay. So sa Akosbon, sa pagka-congressman, slim na lang ang chance nga o sa atong kandidato. So definitely, sa akong nakita, there will be 2 candidates. O sa akong nakita, duha sila winnable, supported by the party, no? And highly qualified si Mayor Marso at saka si former Mayor Lawrence Cruz. So, dili problema sa partido, kanang ingon nila nga magka-problema mi, ipasa nato na siya sa botante, sila na mohukom. Kung kinsa may sa duha
ang angayan nga atong butaran. Pero ang linya sa mayor, vice mayor, si Bong Abragan o ang 12 councilors intact. O walay lain nga mga kandidato. All right. Thank you. Daghang kay salamat, Congressman kita. Barf. Daghang salamat. Good morning, Iligan.